After 14 days po na... Ayan mga plantito-plantita, bali dito ko po. Pero tingnan na po natin yung mga ugat sabay-sabay. Sabay-sabay ko na itong alasin. September 10 ko po mga plantito-plantita, pinakita yung... Hello mga plantito-plantita, good morning po, good day po sa inyong lahat. At ayan, i-update ko po kayo dito sa aking ginawang pag-experiment po sa pinakamura na part po ng halaman na ito, itong Hawaiian tea plant or cordyline, na kung saan talaga na curious ako kung talaga bang pati yung pinakamurang part or sa Bicol ay pinakalumbod ay pwede pa ba nating patubuin. Kaya ayan, ito po yung i-share ko po sa inyo nang sa ganun po ay talagang makikita nyo po yung legit talaga pong walang tapon sa plant na ito. Pero syempre po, bago po ako magpatuloy ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At ayan nga po, after halos po 4 na buwan, ang tagal po, dumaan na yung bagyong Christine, bagyong Pipito, at ngayon ko lamang po kayo ma-update itong aking ginawa po. Kahapon po mga plantito-plantita, August 20 ay gabi na, binabad ko to sa tubig. Ito po yung mga pakita ko po sa inyo isa-isa. Ayan, po kasi to, nilagyan to ng pako, kaya akala nyo po ay ganyan. Kung titingnan nyo po ay na siya, parang pinakaubod na, pinakatalbos na po talaga. Ayan, tingnan po natin na yung ganitong klase ba ng Hawaiian tea plant, yung pinakatalbos talaga na halos ito po halos ubod na. Kung ubod sa amin kasi yung pinakamalambot na part. Ayan, ay kung po, mapaugat po natin. Siyempre pag umugat po ito ay itatanim po natin. Ayan, kaya tinatry ko po, pero kailangan po araw-araw ay palitan po ng tubig para hindi pa mahaya na lamok. Ayan, tubig lang po yan. Ayan, tingnan po natin kung pag napaugat po ito at maganda yung ugat niya, pwede natin itong itanim sa lupa na at palakihin. Ayan, tingnan nyo po. Halos talagang tingnan natin po kung magiging successful ito. Curious lang ako. Ayan, ito kasi mahaba yung dahon, kaya mukhang mahaba siya. Pero ayan, napakalambot na lang din ng niya. Tingnan po natin. Kahapon ay kagabi, August 20 ko to binabad. Tingnan po natin kung ilang linggo, buwan, bago magkaroon po ito ng mga ugat. Kasi ang ganda po, tingnan nyo po. Ang ganda ng dahon, sayang na itapon. Kinuha ko na yung pinaka nito, yung matured na sanga, at itinanim ko na po itong pinaka top niya, top cut na mga tawag nito. Hindi pa ganun ka-matured kasi top nga siya, lumbud pa kung tawagin sa Bicol, ay try po natin na paugatin. After 14 days po na ginawa kong ito, na ibabad siya sa tubig, at yung po pinakita ko doon sa unahan ng video, talagang mga sila, mga ubod pa, malalambot pa sila. Ayan, wag nyo na pong pansinin yung damit ko kasi nabasa yan, uminom ako para. Ayan, ngayon po, titignan po natin isa-isa. Ayan, dito lang yan nakababad sa kabo. After 14 days po, tingnan natin kung may mga gamot. Ayan, lumalabas na yung niya. Ayan. Medyo ito na late, yung ganitong variety. Ito. Ayan, sa 2 weeks. Ayan, nag-uumpisa pa lang. Ito, ayan, ayan, ito, lalabas pa lang yung niya, ayan. Tapos, itong isa, ayan, lalabas din yung niya pa lang. Ibig sabihin, sa 2 weeks,
hindi sabay-sabay yung paglabas ng kanilang ugat. Siguro depende sa variety or depende kung sa tigas. Pero para sa akin, hindi naman sa tigas kasi pare-pareha silang halos mga talbos na pinakatapkat talaga. Pero ayan, depende na lang po siguro sa variety. Kasi ito yung mga rare, kaya tingnan nyo naman po, lalabas pa lang. Ayan. Dito po tayo sa, ayan, ito parang parehas silang dalawa, parehas. At ayan, yung ugat niya, ayan. Mas mabilis itong, hindi naman siya ganong ka-rare. Ayan, ito yung orange Hawaiian. Ayan o, marami na siyang ano. Ayan, kita nyo po. Ayan, ito yung orange Hawaiian. Tapos, ito po, yung ganito, pula ito. Hindi lang siya pula dahil lalo 2 weeks nang nakatago kasi ito. Tinago ko to. Hindi naman to pwedeng nakababad sa araw habang pinapaugat. Nasa ano talaga to, nasa doon po sa may dirty kitchen. Mas marami yung ugat niya. Ito po talaga yung mas naunang lumabas yung mga ugat niya. Nung chinecheck ko pa lang po, nang siguro mga 1 week pa lang, mas nauna po ito. Ayan, mas ano po ito, mas hawig lang po ito dito sa mga pula na Hawaiian tea plant. Pero ito ay maliliit lang po ang dahon. Ayan, ganyan po ang dahon niyan. Maganda po ang dahon niyan, pula din. At ayan po, nakita nyo po, mahaba na yung ugat niya. Ito kasi ay medyo nasa shaded area to ng pinutol ko. Pero ito yung kanya talagang original na kulay. At ganyan, mas madali po siyang tumubo yung kanyang mga ugat. Dito po tayo sa last. Ayan, ang rare, medyo mabagal ang pagtubo po ng rare na Hawaiian tea plant. Na, ayan, parang ano ko to, parang nag-experiment ako dito. Kasi usually, pag mga ganitong tapkat na pinakatap talaga, as in, ayan, napakalumbod na lang at ilang ano na lang ay matatapos na yung ano ng dahon. Na kung mapapatubo natin. At ayan, na ano ko, na itong dalawa na sobrang rare ay ano na siya, sa 2 weeks, ayan, nag-ano pa lang, ayan po, nag-uumpisa pa lang silang tumubo. Ayan, tingnan natin, after 1 week naman, or after 1 month. Kasi ito, after nito ay kailangan natin itong i-direct at palakihin din. Ayan. Dito lang din siya nakaano. Ayan yung update ko mga plantita. Bali, pinapakita ko po itong Hawaiian tea plant. Kasi pag ganito hindi na to masyado tinatanim eh. Bihira na po ang nagtatanim nito. Talagang magtatanim tayo yung alam nating matured na yung sanga or yung katawan ng Hawaiian tea plant. Pero ito nang hinayang po talaga kasi akong itapon sila. Kasi yung pinaka-matured nitong sanga, yun yung itinanim ko doon sa may inalisan ng kubo. Kailangan ko po talagang putulin itong pinakatapkat doon sa itinanim ko para po doon magsusuloy ng mga magiging sanga niya. Yun po talaga yung purpose, kaya inalis ko po ito. Ayan mga plantita. Bali, dito ko po yan pinutol. Kasi may napuntahan akong isang garden ng certified plantito. Sabi niya sa akin, yun nga, na-share ko na to dati. Nagawan ko na ito ng content. Siguro nung 2023. Na parang sa crouton din, same lang din sa crouton na inaalis yung pinaka-top, yung pinaka-talbos para doon susupling yung mga panibagong sanga. Kaya nga po, mayroon akong pinapatubo doon sa tubig ng mga galing po dito. Pero ayan po, tingnan nyo po. May mga lumalabas na rin pong magiging ano niya, sanga, ayan. Ayan po. Ito ay nakatanim po to dito, direct sun lang ito. Hindi ko na to nilagyan pa ng hindi ko na to tinakpan. At ito pa yung ibang tapkat. Ito yung tapkat naman po na dinirect ko. Dinirect ground ko. Pero ayan naman,
tumutubo naman. Mayroon naman ano tayo nakikitang parang suloy niya. Ayan, ganyan po. Same lang yan, 2 weeks na din. At ito po yung chocolate na variety nga po ng Hawaiian tea plant. Pero tingnan nyo po, ang dami. Ayan po. Ayan, ang dami niyang supang or suloy. Ayan po. Ito rin, direct, ano lang din to. Ito naman, hindi naman nag-ano yung mga dahon niya. Hindi naman yung nalanta lahat. Ayan. Pero, nakikita ko parang may mga ugat-ugat na parang pumuputok-putok dito na lalabas po. Ayan dyan. Nakita ba? Ayan po, oh. Ito yung orange Hawaiian. Orange kasi yung dahon nito. Ayan, tingnan natin. Ayan po. Mayroon na din. Pero konti lang. Pero mas nauna to namang gumamot ay nagkaugat yung tapkat nito. Ayan. Ayan, ito naman yung malalaki ang dahon. At ayan, marami na din. Ayan, yan mga parang sa side. Ayan. Ito yung tapkat nito. Ito yung mas marami-rami ding ugat. Ayan. Ayan po, dito ko po pinutol yung pinakatapkat niyan. Pero ayan, lumalabas din yung mga magiging niya ng sanga. Tapos ayan din po. Diyan ko naman. Tapos yung maliliit lang ang dahon na pula, dito yung galing. Pero parang late. Na-late ko kasi itong tinanim. Yun, nung pinutol ko, agad kong tinanim. Ito siguro after ilang days pa bago ko tinanim. Kaya ayan. Wala pa. Ito, aksidente ko lang tong naputol. Pinakatapkat din to at lumbud pa. At tinanim ko lang din dyan. Hilira doon. At saka ito, sinadya ko talaga tong putulin yung pinakatapkat nito. Para lang magkaroon ng mga sanga. Pero ayan, tingnan natin. Parang ganun na ganun lang din po yung mga nakabaon yan. Tingnan natin po kung maging successful din na hindi ibabad sa tubig at direct nang itanim po sa lupa. Dito po yung galing, talagang pinakatalbos po talaga yon. Ayan dyan, pinakatalbos po talaga. Kasi sabi ko, hindi siya magsusuloy, hindi siya magkakaroon ng sanga, nag-iisa lang. Ayan, ito yung mga variety from Albay na nahirapan akong hanapin yan. Ito rin kasi napakaganda rin po nito, hindi lang sa direct sun. Pero ang ganda po niyan, bihira ang mayroon din yan. Ito, wala pa akong napapatubo nito. Ito yung, ang mahal nito nung pandemic. Masyado ng tigpangalad ka itong tigbakalan ko. Sobra siyang, wala akong nakikita nito sa ibang garden na napupuntahan ko. Ito. Ewan ko't wala nito. Ayan, wala pa akong napopropa nito. Ayan. Ito, obligado akong ikat ko na lang to. Hindi ito dito lalago na pag-iwanan na ito ng, ng ibang variety, ng ibang Hawaiian tea plant na mas mabilis lumaki at lumago. Ito naiwanan na siya eh. Napakaganda po nito. Sa totoo lang po, kung makikita nyo yung mga matured na talaga nito na direct sun. Wow. Ito naman po. Iba rin po ito. Isa ito sa mga rare talaga na bihira nyo po ito makita. Tingnan nyo po yung dahon niya. Mahaba siya. Pero hindi siya kalakihan. Napakaganda din po niyan. Ito yung mga pinagputulan ko po. Ayan po. Tumubo na yung mga Ayan. Yung, kumbaga kakapal po siya kasi magkakaroon siya ng maraming sanga. Ayan man ang mga plantita. Update ko po kayo sa susunod pag successful na po lahat at maayos na at marami ng ugat na tumubo doon sa aking binabad sa tubig at itong mga dinirect ground ko din po. Ngayong araw po na ito, siguro ilang araw na bang nakakaraan? Nahigit isang linggo na po ata. Pero yung mga dahon niya, mapapansin niyo po talagang pumutla dahil nga po sa mga mahigit ng 3 linggo, kung hindi ako nagkakamali, na nandun sila sa may dirty kitchen lang nakalagay. Kaya normal na pong puputla yung dahon nila. Pero tingnan na po natin yung mga ugat sabay-sabay. Sabay-sabay ko na itong
Ay, wow! Taran! Ang galing! Ayan. After ano po pala, wait po, i-check ko ulit yung kung kailan ko sila nilagay dito nung una. Ayan po mga plantita, after eksakto pong 20 days mula nung binabad ko to sa tubig ay, ayan na, pwede na sila ready for, ano na to, i-transfer na po sa lupa. Ayan, kasi mayroon na siyang mga ugat. Although itong mga super rare ang kaunti, pero mayroon na po, pwede na. Mas marami yung mga, eto. Ayan, kaya ayan, i-proof na po natin ito, i-transfer na po natin ito sa lupa. Pero syempre, after po natin itong matransfer sa lupa, na maitanim po natin muna sa pot. Ayan, sa pot po muna. Saka na po ida-direct. Kasi once na tinanim ko to direct ground, masusunog to. Kailangan po muna nito sa pot, and then pag stable na sila sa pot at nakaka-adjust na ng sunlight, saka na po natin sila i-direct ground. At ayan yung ating parang experiment ko to na walang tapon sa Hawaiian tea plant. Ayan mga plantita at sa mga bago kung mayroon man po akong bagong taga-subaybay na mga young plantita, kung mayroon, walang tapon po sa Hawaiian tea plant. Although yung pinakamalambot ng part ng Hawaiian tea plant, yung pinakatapkat na as in super na, yung parang kaunti na lang mapipigtas na lahat ng mga dahon na nakakapitan, ay possible pa rin pong mapatubo, mapaugat at maitanim. Ayan. Siyempre, itatanim ko to at ang sunod nitong update pag talagang buhay na po, para makita nyo po yung proven na very effective pa rin itanim yung mga ganitong cut ng Hawaiian tea plant. September 10 ko po mga plantita pinakita yung update doon sa Hawaiian tea plant na mga talagang maiiksi na lang ng mga tapkat. At ngayon lang September 15 ko sila maitatanim dito sa pot. Ito ay puro lang po ipa. Ayan, puro lang po sila ipa. At ngayon ko pa lang po ayan maitatanim po itong mga Hawaiian tea plant po na ito. Ayan po, tapos ko nang maitanim sila at eto nga po ay ngayong September 15. Ayan, dito na po sila papa-stibulin ko. Ayan, dito na sila mag-stable hanggang sa maka-adjust sila sa init, at pag malaki-malaki na sila, ayan, pwede na silang ilipat. At ayan na po yung kanilang taas, yung laki nila, at kung ilan lang yung mga dahon nila, ayan, ganyan lang po sila. Kita nyo naman po yung ginawa ko pong paraan, kung ilang weeks po ba bago nagkaugat at bago ko siya nalipat sa pot. At eto, nang hinayang naman po akong hindi ko talaga sa inyo po ma-share at mapakita talaga na itong ginagawa ko ay naginamang maayos. At nakikita nyo nga po yung mga ugat ay lumalabas na rin po sa butas po ng pot. At ayan, talagang napakaganda ng halaman na ito kasi unang-una po, kahit yung pinakamurang part niya, yung pinakalumbod, pinakamalambot na bahagi niya, kahit yun na nga pong super top talaga na cut ay mapapabuhay pa rin po natin. At ayun, dinaanan na siya dyan ng bagyo, nadaganan na siya dyan ng mga sanga-sanga, pero ayan, inalis ko lang yung mga damage na dahon. At ito, may panibago naman po akong ginawa. Ayan, hindi ko pa rin din siya naitatanim kasi nagkasakit po ako at ngayon nga lang po ako ulit nakapag-vlog after isang buwan na rin po. At ayan po, pinakita ko po yan doon sa unahan ng video na bago siyang tanim, at nakita nyo naman po, madahon na rin po. Kaya hindi po nasayang yung ating effort sa pagtatanim po nito. Maraming salamat po ulit mga plantita na nandyan pa din nandyan pa rin sa aking channel, na nag-aabang lang ng mga ganap, ng mga pwede kong i-upload. At mayroon naman nadagdag siguro mga 5 na bagong subscriber. Ayan, welcome din po kayo dito sa MG na Grandpa channel. At ayun, more on plants po ang ating content dito. At talagang literal na way ng pag-garden sa province yung inyong makikita.
Puro hard work yung ganap dito sa aking channel. Pero ito pa po yung iba pong pinatubo ko. At ayan, nakita nyo po, lush na din siya. Kasi mataas naman talaga at mahahaba ang dahon nitong Hawaiian tea plant na ito kumpara sa iba. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng aking viewers, sa lahat po ng mga nagko-comment. Siyempre, sa nagla-like din. Ayan, nag-iiwan din ng kailang mga likes. Ayan, thank you so much din po. O, ayan, kung mayroon man pong nag-share, thank you din po sa inyong lahat sa pagsubaybay at talagang andyan yung pagmamahal dito sa aking munting channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa hindi pagsasawang sumuporta na manood sa mga ina-upload ko at ayan, sobra ko pong na-appreciate yun kahit medyo matagal tayong walang upload. Ayan, pero thank you so much pa rin po sa inyong lahat, mga plantito-plantita. Ingat po tayong lahat at ayan, baka hindi naman ako ulit maka-upload. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat and Happy New Year. Kasi hindi ko pa alam kung kailan naman ako makagawa ng content. Kaya kumbaga po, ayan, mag-a-advance na po ako. Magbabati sa inyo ng Merry Christmas and Happy New Year po. And thank you so much po sa lahat ng suporta. Thank you po and God bless you all.